Chapter 13. Isang araw lang naman akong nandito sa beach na ito pero parang lang years na ako nandito dahil sa sobrang pangungulila ko kay Mona. My love, oy. Agad ko namang sinend yun sa kanya, alam kong sobrang miss niya na din ako siguro hindi na siya makatulog dahil sa sobrang pag-iisip sakin. Haze iba talaga ang nagagawa ng Elsang Pogi, sambit ko sa sarili ko, Iris. Sigaw ni Master. Agad naman akong napatayo at humarap sa kanya, Mona. Tandang padamdam panipit. Biglang sigaw ko humagalpak naman ng tawa si Master, I know you're very in love bro. Sambit nito sakin, nagbibiro ka ba Master, ako in love? Siya siguro ang in love, nakataas noo kong sambit. Okay as you say so, sambit nito habang nakangiti ng nakakaloko, alam kong may ibang pinapahiwatig itong mga klaseng ngiti na ito. Master ha, ibang ngiti yang nakikita ko, wag naman kayong ganyan, sambit ko habang nakanguso. Ang bantot mong tingnan. Asek nito. Ano ba kasing kailangan mo? May ginagawa ako dito Master, respeto naman sakin, sambit ko habang naka-cross arms. Nakita ko naman na namumula ang tenga niya, palatandaan na nagpipigil ito ng inis. Pash, I don't want to be pissed off. Kasi haharap ako kay Mildred, ayaw mo bang saksihan kung paano ko siya pakikiligin? Maangas nitong sambit sakin, halos natawa naman ako sa sinabi niya, ito talagang si Master mapagbiro. Nang matigal na ako sa pagtatawa, tiningnan ko naman ito na seryusong nakatigtig sakin. Sige na nga. Sambit ko, wag na. Nakakahiya naman sayo. Sarkastiko nitong sambit, oy, joke lang yun Master, sambit ko naman habang hinahabol siya. Nakarating na kami sa venue kung saan magpa-propose itong Cellmaster kay Ms. Mildred, kaya agad naman kaming napahinto sa kinaroroonan namin. Film US sambit nito sakin, matik. Masayang sambit ko naman at kinuha ang camera, tiyaka ito inopen. Nakangiti ako habang kinukuhanan si Master na dahan-daang pumunta sa gilid ni Miss Mildred, alam, halatang kabado ito sa gagawin niya. Ba't mo ba ako pinapunta dito? Inis na tanong ni Miss Mildred kay Master, tumawa naman ako ng konti lang, syempre baka sabihin ni Master na panira ako. Ang dilim kong matapilok ako dito, di ka talaga nag-isip. Dagdag nitong sabi habang naiinis. Di naman nagsalita si Master at parang pinag-isipan nito ang bawat letrang ilalabas niya sa kanyang bibig. Ano, napipi ka na ba? Anong klaseng trip ba yang sayo? Tandang padamdam panipik. Inis nitong sambit at umupo sa bench. I don't want to piss you wife, mahinahong sambit naman ni Master. Anong di mo gusto, hoy baka nakalimutan mong naiinis na ako sayo ngayon. Galit nitong sambit, liling-iling naman ako baka kasi ma-proposal gone wrong ito, naging dragon na naman itong si Miss Mildred kung bakit ba kasi binuntis agad nitong si Master, ayan tuloy sobrang mainitan ng ulo. First time I saw you, panimula ni Master, kitang-kita sa mga mukha ni Miss Mildred ang gulat. Ikaw ba naman na naiinis, tapos yan ang sagot, gusto kong sumigaw ng cut pero baka ang ulo ko naman ang nakot. I know there's nothing special about you, I didn't want you, I didn't love you and I don't care about your existence because for me you're just a spoiled brat girl, nakangiting sambit ni Master, but all of those I didn't like about you but now it will drive me crazy, I don't know if I'm just being overreacting but I guess this is what we call love. Patuloy na sambit ni Master. Hindi ko alma kung saan niya kinuha ang mga litanya na yun dahil hindi naman yan ang tinuro ko sa kanya. It was a long moment every time you're with me, nakakatuwa lang balikan ang mga una nating pakikita, ang ating unang halik na pinandidirian nating dalawa, ang unang yakap, ang ating unang pagtulog na magkasama, it was unforgettable experience to me, sambit nito habang nakangiti. Kinuha ni Master ang mga kamay ni Miss Mildred at pinatayo ito. In front of the calm sea, the moon, and the sky full with stars, sambit nito. Hinugot nito ang singsing at lumuhad, ang ganda nitong tingnan dahil tanging ikaw lang ng buwang ang nagsisilbing ikaw nila. I would like to ask you, will you marry me? Malambing na tanong ni Master kay Miss Mildred. Narinig ko ang kunting pag-iyak ni Miss Mildred, yes, sambit nito sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sumenyas naman ako sa mga tauhan na pailawin na ang buong paligid at sindihan na ang fireworks. Nakangiti ako habang tinitingnan ang dalawa, ako talaga ang dahilan ng lahat ng ito.
Pumupusta lang yan si Master noon, ngayon halos mabaliw na kay Miss Mildred, sobrang pakipot talaga nitong amo ko. Sana all. Sigaw ako dahil kita ko naman si Mitch na pumunta sa kanilang dalawa at niyakap sila. Respeto sakin, malayo ang yayakapin, sigaw ko, natawa na lang sila. Maya-maya pa nilapag ko na ang camera at nagtungo na sa mga pagkain, ito lang ang tanging nagpapasaya sakin ngayon, di na ako nakisali doon sa couple na yon dahil ayokong maiinggit buong gabi. Tiningnan ko naman ang cellphone ko at nang makita ko ang message ni Mona halos mapalundag ako sa tuwa, pagbukas ko nito nawala naman unti-unti ang ngiti ko dahil sa sinabi nito. Agad ko namang pinatay ang cellphone ko at di na ito binuksan ulit. Boss, 2 beer. Walang gana kong sambit, may binebentang inumin dito kaya libre magpakalasing dito. Pagkabigay ng tindero sakin agad ko naman itong ininom. Uhaw or broken hearted? Nakangiting tanong ng tindero sakin. Ano sa palagay niyo po? Nakangiti kong tanong at uminom ulit ng beer. Sa tingin ko broken hearted ka, babae ang problema mo. Wika nito. Pash, ang labi kasi ng mga babae pag minahal mo ng sobra di masaya, kung di mo naman mamahalin ng sobra di peren masaya, reklamo ko. Natawa naman ang tindero sakin habang sinasabi ko ang linyang iyon. Syempre babae yan, kaangan mong intindihin ang intindihin, tayong mga lalaki ang pumasok sa buhay enla, kaya kung ayaw mo namang mahirapan at malito wag mo na silang guluhin, ganon lang yun, sambit nito sakin. Napaisip naman ako, tama rin naman siya, ako naman ang nanligaw sa babaeng kulang-kulang na yon. Tama po kayo, pero sana naman intindihin din nila tayo dahil may damdamin din tayo, di tayo robot, wika ko at ininom pa ang isang beer dahil mabilis lamang naubos ang isang bote. Umupo na sa harapan ko ang traderong lalaki at humarap ito sakin. Sa edad mong yan di mo pa talaga naiintindahan ng husto ang mga bagay-bagay tungkol sa pag-ibig. Ako, marami ng babae ang dumaan sa mga kamay ko, maangas na sambit ng tinderong kalbo. Sa kalbo mo sa pagmumukha. Totoo po ba? Muntikan ko nang masabi ang di dapat sabihin, 00, noon nagkakandara pa sakin ang mga babae. Nakangiti nitong sambit, niloloko nyo lang ata ako, natatawa kong sambit, sus, di ako nag-iimbento ng mga sinasabi ko, talagang marami akong naging jowa, wika nito. Patuloy pa rin ito sa pagkwekwenti tungkol sa mga babaeng dumaan sa buhay nito, natigil lamang ito nang biglang may tsinelas na lumipad at nasapol ang uli niya. Anong pinagsasabi mo dyan, Antonio? Babae na, di ka nga nagkaroon ng girlfriend, kung di lang ako naawa sa iyo noon hindi ka nakakaranas ng girlfriend na yan. Asak ng kanyang asawa, natawa naman ako sa mag-asawa na ito, pambihira. Umalis na ako, baka madamay pa ako at matatalakan ako ng ale. Pumunta naman ako sa tabing dagat at nagmamuni-mani kung bakit ba sinabi ni Moon yun sakin. Ba't di ka nakisaya doon at nagmumakmak ka dito? Agad naman akong napaharap kay Master. Wala lang gana, sambit ko habang nakatingin sa malayo, sus, broken hearted ka lang, wika nito at inabutan ako ng isang beer, di ko kasi maintindihan yung babaeng yun, reklamo ko, intindihin mo na lang, wika nito, mas lalo tuloy gamulo ang isip ko, kahit ano siguro ang lalawa sakin at sasabihin ko ang problema ko, ang sasabihin sakin ay intindihin ko ang babaeng yun, di ko nga maintindihan. Diba, di mo rin na-apply mag-advise mo, natatawang sambit ni Master sakin, wag ko nga ako pagtawanan Master, sambit ko naman, just try to think another way, baka mag-work, wika nito at uminom ng alak, ano bang another way yun, sambit ko naman sa kanya. Di puntahan mo kung saan mang lupalop ng mundo siya naroon, wika nito habang nakangiti, di ba marunong ka mang track ng location, bakit di mo ginamit? Sambit nito, bigla naman akong nabuhayan ng dugo at agad-agad na tumayo, tiyaka nagtungo agad sa kwarto ko at kinuha ang laptop. Agad kong tinrack ang location ni Mono, ngunit nadismaya lang ako dahil hindi ko makuha ang location niya, wala rin siyang data dahil siguro ibang pangalan na naman ang gamit niya. Lumabas na ulit ako, parang wala akong lakas ngayon, ganito pala magmahal, nakakabweset dahil magiging owa ka buong araw. O ano, bakit matamkay ka na naman? Tanong ni Master, wala akong nakuha na location sambit ko naman, chat at tawagan mo, sambit nito, iba-up niya na raw ako kasi sobra raw akong nakakainis, sambit ko, at manivale ka naman, wika ni Master, syempre, 00, sambit ko at nahiga sa gilid ng dagat. Master, dito lang muna ako, dun ka na,
Wika ko ayokong may kausap ngayon dahil wala akong enerhiya, iba talaga ang epekto ng pagpawag sa'yo mukha kang ulol. Huwag kang magbigti dito aalis na ako natatawa nitong sambit sakin, yulol, sigaw ko. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa mga bituin at buwan, pansamantalang kaginhawaan at kapayapaan ang ibinigay nito sakin maya-maya pa bigla na lang bumigat ang talukap ko at nakatulog ko. Maingay at parang basang-basa ako baka panaginip lang kaya ganito. Iris. Hoy! Napamulat ako at sumigaw naman ako nang makita kung maraming tao ang nakapaligid sakin. Anong nangyari? Sambit ko habang nakatingin sa mga taong nasa paligid ko, akala ng mga-tourist patay ka kaya ayan pinagpistahan ka, natatawang sambit ni boss, walang yan natutulog ang tao tapos akalin yung patay. Reklamo ko at umalis. Basang-basa ako dahil lumakas pa ang alon kagabi at para nga akong nalulunod dahil atapal utang-lutang ako sa gilid ng beach at bumalik sa buhangin pagka umagon. Sa dami-daming bench dyan, naisipan mo pa talagang matulog dyan sa buhanginan, tawang wika ni Master. Master naman wag mo naman akong pagtawanan, sambit ko sa kaniya, nakakatawa lang, kasi kung di pa ako dumating may soko nang nakapalibot sa'yo kanina pambihira ka. Tawag sambit nito sakin, ilang oras ba akong ganun? Wika ko, mahigpit 2 oras ata, kahit anong gising ko sa'yo di ka nagigising, sambit nito. Nakarating na ako sa kubo na maraming pagkain, bigla namang tumunog ang tiyan ko, sinong may-ari nito? Sambit ko habang hindi inaalis ang paningin sa mga oagkaing nakahanda. S.I. Mona ata? Wika ni Master. Si Mona, ano? Sinong Mona? Sigaw ko bigla namang tumawa si Master, sok. Pinagtripan na naman ako ng walang yakong amo. Tumalikod na ako at aalis na nang biglang may tumawag sakin sa likuran. Unggoy, sigaw nito. Para akong naparalyze dahil di ko mag-alaw ang katawan ko, para akong matatae, nahihi dahil sa sobrang kabado ko na humarap sa taong tumawag sakin ngayon. Ano dyan ka nalang ayaw mong kumain, sambit nito. Pinilit kong humarap sa kanya at nagawa ko naman, bakit ka andito? Nag-aalangan kong sambit, wala na si Master sa tabi namin kaya pwede na akong magdrama, humanda kang babae ka. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Malambing na wika nito. Akala mo talaga malambing, inaway mo nga ako kagabi kaya tuloy napahiya ako kaninang umaga walang ya. 00, di ba sabi mo ayaw muna sakin? Malamig kong sambit nakita ko naman ang pagbabago sa ekspresyon ng pagmumukha niya. Sinabi ko lang naman yun dahil isu-surprise kita, sambit nito, kailangan bang ganun? Reklamo ko at tumalikod ulit. Sorry, sambit nito, gusto kong ngumiti dahil yumapekto ang pag-inarte ko ngunit kinalma ko ang sarili ko dahil ayokong mabuko ng babaeng ito na nagdadrama lang ako. Oy, pasensya na kung sinabi ko ang mga salita na yon, akala ko kasi di mo didibdibin lahat ng yon, sambit nito sakin. Anong hindi na talaga nag-iisip, sambit ko at pinitik ang noo nito, aray. Reklamo niya di ko na kayang mag-inarte sobrang na-miss ko ang kabaduyan ng babaeng ito, kahit basa ako ay niyakap ko siya ng mahigpit. Huwag ka nang magbiro ng ganun sa susunod, parang awa muna baka maging ganun na naman ako makakatulog sa buhanginan walang hiya ka. Sambit ko dito akala ko nagmamakaawa kabat mo naman ako minura. Reklamo nito. Niyaya niya naman ako na kumain, as masunurin na nanliligaw agad naman akong nagtungo sa loob ng kubo nila at nabigla naman ako nang makita ko rin ang isang Mona na Marteng kumakain ng seafood. Sino ta? Takang tanong ko habang tinuturo ang babaeng nasa harapan ko, may kolorete ito sa mukha at alam kong mas klase itong manamit kaysa sa Mona na kilala ko baka ito ang babaeng kumidnap kay Mildred. Walang yala ko yung babaeng bumubog kay Miss Mildred ay, sambit ko at lumapit dito tiyak hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Hey! Bitawan mo ako you weirdo guy, maarte nitong sambit sakin at pilit kinukuha ang kamay nito sa pagkakahawak ko. Ikaw yung babaeng kumidnap kay Miss Mildred at di ka pa nakontento at binubugbog mo pa talaga siya. Galit kong wika, can you just shut up? Diamond pagsabihan mo nga itong lalaking papansin sakin. Tatay nitong sambit. Si Mona naman 0 Diamond bayan at natatawa lang habang pinagmamaesdan kaming nagtatalo ano bang nakakatawa dito sa ginagawa ko. Hoy, bitawan mo na yan maawa ka naman dyan baka mag-collapse yan dahil hinawakan mo maarte kasi yan, natatawang wika nito.
Binitawan ko naman at humarap ito sa akin, tiyakan niya ako sinampal, walang ya. You weirdo guy. Pag ako nagkapeklat dahil sa paghawak mo sakin ang dumi-dumi ng kamay mo. Sambit nito at kinuha ang isang alkohol at binuhos lahat sa kamay nito na hinawakan ko. Kumain ka na lang kasi, sambit ni Mona at kiladkad ako para paupuin, teka nga lang. Sambit ko at kinukuha ang kamay ko sa kamay niya dahil hindi ako komportable nakakain sa harapan ng babaeng ito. Bakit andito yan, di ba di kayo magkasundo at kung makikita yan ni Master na pakalat-kalat dito patay ang babaeng yan. Sambit ko habang tinuturo ang babaeng maarte. Pash, we meet each other na and I say sorry to them sa ginawa ko sa wife niya, nag-apologize na rin ako sa wife niya, marteng wika nito habang nakatingin sakin. Pash, siguraduhin mo lang na hindi ka nagpapanggap dahil kapag nalaman kung nandito ka upang mag-espiya ihanda mo na yang sarili mo dahil babalatan kita ng buhay. Seryoso kong sambit. Oy unggoy relax yan, makakasa kang nagbago na yan dahil nag-therapy na siya, sambit ni Mona. Bamantong hininga naman ako at tumango sa kanya. I see, sambit ko at umupo na sa upuan. Hindi pa rin ako pakampan sa lahat ng nakapalibot sa amin ngayon, mas maalerto ako sa lagay na dahil may kainahinalikan dito bukas na bukas ay gagawa ako ng hakbang upang malaman kung ano talaga ang pakay ng babaeng ito sa amin. Halos mabaliw ako kakaisip ng malaman kung nag-propose si Gray kay Mildred. Nag-propose si Gray kay Mildred, just cry and watch them happy together. Alam kong galing ito kay Spade, I throw my wine glass dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko. I texted Mildred right away, wala na akong pakialam kung anong magiging reaction niya ngunit nang i-send ko na yung video at message ayaw mas end. She asterisk T. That bitch blocked me. Sigaw ko at inis kong tinapon ang cellphone ko sa sahig. Agad namang may mga yabang na nagtungo sa loob ng kwarto ko. Lorraine, are you okay? Tawag ni tita mula sa labas ng kwarto ko. Binuksan ko ito at bigla na lang akong humagulgol ng iyak. Ayoko sa lahat yung nakikita ko ang sarili ko na talunan at nalalamangan. What happened? Nag-aalalang tanong ni tita. Nag-propose na si Gray kay Mildred, malamig kong sambit sa kanya. She wiped my tears away at ngumiti sakin, kumunat naman ang noo ko dahil nagawa pang ngumiti ni tita na alam niya namang nasasaktan ako. Darling, let them be happy just for a while. Ano ka ba, that is the biggest favor they did to you, sambit nito. Nagtaka naman ako sa winika niya sakin. Lorraine, mas masisira mo sila sa ganung paraan, dahil magpapakasal sila and you're free to ruin their wedding, sambit nito sakin habang ngumiti. Bigla naman ako nabuhayan ng dugo sa sinabi ni tita sakin, that was a brilliant idea. I wiped my tears and stopped myself from crying dahil mas lalo akong nagmumukhang talunan sa lagay na ito. You're very brilliant to think about that plan, tita. Sambit ko habang nakangiti. Just follow everything I said, Lorraine, and you will get what you want, nakangiti nitong sambit. Of course, tita, sambit ko naman habang nakangiti sa kanya. Nagsuot ako ng sedusang dress at pumunta sa lugar na kung saan nandun sila Gray at Mildred. Gusto ko lang ipa-remind kay Gray na can destroy his happiness. Lahat gagawin ko para makuha siya. Kung hindi siya magiging akin edi walang makikinabang sa aming dalawa ni Mildred. Simply as that. Naglagay na ako ng kolorete sa mukha ko at pinag-iigihan ko talaga na magmukhang 10x prettier than Mildred. Nang matapos na ako ay agad ko nang sinuot ang heels ko. Nagdala na rin ako ng bathing suit para ibalandra ang maganda kong katawan. Ngingiti-ngiti ako habang iniempake lahat ng gamit ko. I was thrilled about my plan. Gusto ko lang naman si presyon silang lahat even I am not invited. Alam kong di naman sasama ang loob ni Mildred if pupunta ako dun. Bumaba na ako habang bitbit ang bag ko at confident na naglakad patungo sa parking lot. Napatigil lang ako nang tawagin ako ni tita. Send my regards to Mitch, sigaw nito sakin. Yes I will, sambit ko naman pabalik sa kanya habang nakangiti. Nagtuloy-tuloy naman akong pumunta sa parking lot at pumasok agad sa loob ng Lamborghini na sasakyan ko at pinaharurot na ito papunta sa beach na kung saan nandun si Mildred at Gray. Lang oras akong bamiyahe sa patutunguhan ko, smooth lang naging biyahe ko. Iniisip ko kung anong una kong sasabihin pagkadating ko doon dahil alam kong kukulo na naman ang dugo ko kapag makikita ko ang pesteng umaaligid sa lalaking mahal ko. Nang makarating ako sa destinasyon ko ay agad naman akong bumaba at kinuha na ang mga bag ko. Tiyaka ako naglakad patungo sa kwarto na kung saan ay magre-rent ka.
Kumuha agad ako ng isang kwarto na malapit kina Gray at Mildred. "This is your room, ma'am. Enjoy and have fun," sambit ng babae. Nginitian ko lamang ito at nagtungo na sa kwarto ko, dahan-dahan lamang akong naglakad sa hallway nagbabaka sakali na mabangga ko sila, ngunit hindi ko sila nakita bumantong hininga na lamang ako. Pumasok na ako sa kwarto ko at inayos ang mga gagamitin ko, nagsuot na ako ng bathing suit at tiyak lumabas alas 4 na ng hapon kaya hindi na gaano kainit mas mainam na ito baka kasi magka-sunburn pa ako pag umaga ako lalabas. Nakangiti akong naglakad patungo sa beach nang mahagip ng mata ko ang isang babae na nakatalikod habang bumubuga ng usok mula sa kaniyang vape. "It was nice to see you here," nakangiti kong sambit, bigla naman itong humarap sa akin na parang inaasahan niya na dumating ako. "Akala ko ay hindi ka bother sa tinext ko sa'yo," sambit nito habang natatawa. "I'm not bother, I just want to have fun here," pagsisinungaling ko sa kanya. "Pash, di halata," sagot naman ni Spade sa akin habang nakangiti ng nakakaloko. "Sinadya mo talaga na papuntahin mo ako dito, didn't you?" Sambit ko sa kanya habang nakataas ang kilay. "May sinabi ba akong pumunta ka dito, and besides ikaw naman ang nagkusa na pupunta dito?" Maarte nitong sambit. Nakakaimbyerna itong babaeng ito. "May binabalak ka bang masama?" Nakakunot noo kong sambit sa kanya. Bigla namang siyang tumawa, parang nababaliw na ata ang babaeng ito. "As if naman na pagsasayangan kita ng oras, you're not even worth of my time," sagot nito sa akin na ikinakulo ng noo ko. Kusa na lang gumalaw ang mga kamay ko at sasampalin na sana siya nang bigla niya namang nahawakan ang kamay ko. Ngumiti naman ako nang nakakaloko sa kanya. "Ni sketch," sambit ko naman sa kanya. "No one ever touched my body without my permission, don't you dare try me, Lorraine, dahil pagsisihan mong kakalabanin mo ako," seriusong sambit nito sa akin na ikinatawa ko. "Oh, I'm scared," sambit ko at kinuha ang kamay ko. "You didn't even give me a chill in my spine kaya wag mo akong babantaan," sambit ko sa kanya habang nakangiti ng nakakaloko. "Wala pa sa ngayon, just watch me make you tremble in fear," seryoso nitong sambit at tumalikod na. Yan na lang ang nasambit ko at naglakad naman ng walang destinasyon dahil hinahanap ko ang totoong target ko. Di naman siya ang pinunta ko dito, sobrang pabayda talaga ng babaeng yun. I don't know why my tita still want that woman, did naman siya ganun ka-special sa group nila. "What are you doing here?" Malamig na sambit ng lalaki mula sa likuran ko. Napangiti naman ako at humarap sa kanya. "There you are," malandi kong wika habang tinitingnan si Grace sa mga mata niya. "Do you need something?" sambit nito habang nakatingin sa malayo. "No babe, I just want you," sambit ko habang hinahawakan ang dibdib niya na sobrang tigas. Tinabig naman nito ang kamay ko at hinawakan ako ng napakahigpit sa pulsuhan. "You thought you win," sambit nito habang nakangiti ng nakakaloko. Sa mga mata pa lang nito alam kong sobrang galit na ito at any moment pwede akong bumulagta na lang dito sa buhanginan ng beach na ito. Tinaitis ko na lang ang sakit sa pagkakahawak niya dahil ginasto ko naman din ito. Bakit hindi ba?" sambit ko habang natatawa. Pabalang niya namang binitawan ang kamay ko, kaya't napaupo ko. "Wag mo akong susubukan, Gray, isang click ko lang lahat pwedeng mawala ng hindi mo namalayan," sambit ko habang nakangiti sa kanya. "Just try, Lorraine, once you click that damn fake video, tatanggalan kita ng kamay at alam mong hindi ako nagbibiro at wala akong salita na hindi ginagawa." Malamig nitong tugon at tumalikod na tiyaka ito umalis. Ngumiti naman ako ng nakakaloko. "I'm not scared anymore, Gray, gusto ko lang naman na bumalik ka sakin, gusto ko lang na bumalik ka sa piling ko, pero bakit ang hirap mong pabulaykan? Bakit kailangan puwersahan at masakit na paraan pa bago kita mahukas sa kanya?" Nagmamuni-muni lamang ako sa gilid at naglalakad-lakad dahil hinihintay ko si Iris na may ginagawa sa kwarto niya. Nabuburyo na kasi ako, kanina pa ako maghihintay sa lalaking yun, pinaantay ba naman ako ng matagal, sana di na lang ako bumalik dito kung ganun lang ang gagawin niya, pambihira talaga. Natigilan naman ako sa pag-iisip nang makita ko si Master at yung babaeng ipinakita sa akin ni Spade kahapon lang. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Wika ko habang tinitingnan sila sa malayo. Naisipan kong lumapit at dahan-dahan naman akong pumunta sa likod ng puno ng nyog. Bahala na kung natamaan man ako ng nyog, ang importante ay malaman ko ang pinag-uusapan nila. "Wag mo akong susubukan, Gray,
Isang click ko lang lahat pwedeng mawala ng hindi mo namalayan, sambit ng babaeng nakaupo na buhangin ngayon. Ano bang sinasabi ng babaeng ito na click, may bomba ba? May kung ano ba siyang nilagay para click niya? Nang marinig ko ang sinabi ni Master na video parang nalinawan ako, ano bang video yun? Wag mong sabihing nagtataksil si Master at itong babaeng ito ang kabit niya, pambihira naman ang gagawin niya yun. This girl is average lang naman ang ganda niya compare kay Miss Mildred, she's not even pretty, make-up lang naman ang nagdadala sa kanya, anong espesyal ang nandyan sa Lorraine na yan? Naglakad na ako papalayo nang makita kong umalis na si Master, nagtungo agad ako sa bahay kubo na nirentahan ko at umupo doon, tiyak nag-isip. Nakita ko naman si Miss Mildred na papalapit sakin habang nakangiti, may dala itong cupcake. Oy muna, ito o tikman mo, masarap ito, nakangiti nitong sambit. Sasabihin ko ba sa kanya? Pero pag sinabi ko naman tiyak na masasaktan siya, kung di ko naman sasabihin mas lalong masasaktan siya. Haze, anong gagawin ko? Bigla kong sambit. Ha? Kunot noong tanong ni Miss Mildred sakin, napatampal naman ako sa noo nang makita ko ang reaksyon nito. Sok. Di talaga ako nag-ingat kahit kailan, talaga pahamak itong bibig ko. Kasi Miss Mildred may meeting ako bukas tapos andito patayo, baka mal-late ako kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko, sambit ko naman. Buti at nakaisip agad ako ng palusot, buweset pahamak talaga itong si Lorraine at si Master. Ganun ba, pwede mo naman siguro i-reschedule yan di ba? Just enjoy your vacation, nakangiti nitong sambit sakin. Mas lalo tuloy akong nagwi-guilty dahil sobrang bait ni Miss Mildred, masasabi mong perfect wife ito dahil sobrang gentle nito kung magsalita at kahit madaldal siya at parang brat kung tingnan pero sobrang soft niya na tao. Okay ka lang ba? Parang kanina ko pa napapansing balisa ka, sambit nito habang nakakunat ang noo na tumingin sakin. No I'm okay Miss Mildred, sambit ko at kinuha ko na ang cupcake na hawak-hawak niya. Mas lalo tuloy akong nahahalata na napapraning bakit ko pa kasi pinakinggan ang conversation nila. Wala talagang magandang naidudulot ang pagiging merits kaya di ko na uulitin sa susunod. Did you think, may kakaiba sa paligid natin ngayon, biglang sambit nito. Di ko matukoy ang pinupoint out niya kasi sobrang labo kasi ng pagkakasabi niya. I mean the people surrounds us. Look at your sister, di mo naman siguro ako masisisi pag nagdududa parent ako sa kanya kasi bigla na lang siyang naging mabait in just a snap without a valid reason, but I guess it's okay na din pero di parent ako kampante, I just saw Iris being paranoid, I don't know why. And then Gray, being busy always, si Lisa na best friend ko o mas kilalang Lorraine na parang konektado siya kay Gray, sambit nito. Nabigla ako sa mga sinasabi niya, she's just quiet pero inoobserbahan lang pala niya ang mga taong nasa paligid niya, di ko pala pwedeng i-underestimate ang pagiging tahimik ni Miss Mildred. You'll never know what happened next, kaya ako minabuti kong maging tahimik dahil paglalabas na ang baho ng bawat isa di ako ang agmumukhang dahado, malamig na sambit nito. You mean, ready ka na kung anumang mangyayari? Curious kong tanong sa kanya, ngumiti naman ito ng matamis sakin. Di ko sinasabing ready na ako dahil emotional akong tao, pero lumalaban ako kung kinakailangan, wala akong inaatrasan sa kahit na anong laban. They know me as soft and gentle woman but I'm not, sambit nito habang nakatingin sa malayo. What do you mean Miss Mildred? Takhang tanong ko sa kanya. You will find out soon. Aalis na ako, puputahan ko lang si Mitch, sambit nito at tumayo na tiyak naglakad na papalayo sakin. Naiwan naman akong maraming tanong na nasa utak. Nyeto puro pag-overthink ang nakuha ko ngayon, pinaparusahan ata ako ngayong araw na ito. Tahimik akong nakatingin sa dagat, napukaw lang ang atensyon ko nang biglang lumapit si Spade sakin habang bumubuga ng usok, just keep it ang baho, wika ko sa kanya, tumawa naman siya sakin. Mas maarte ka pa pala sakin, natatawa nitong sambit. It's nice seeing you smiling and laughing with me, nakangiti kong sambit sa kanya habang tinitingnan ko siya sa mga mata. Alam mo ba kung bakit galit ako sayo? Wika nito sakin pero hindi ito nakatingin sakin. Bakit? Wika ko naman sa kanya. It's because kinukumpara ako ay dad sayo, sambit nito, ilog naman ang mata ko dahil di ako makapaniwala, ang alam ko kasi sobrang hate ako ng papa namin. Alam kong di ka makapaniwala sa mga sinasabi ko but that's the truth.
He was always fascinated about how hardworking you are at sinabi niya kung bakit pa ako ang nakuha niya instead of you kasi masunurin ka raw sa mommy natin at di ka raw, natatawa nitong sambit sakin, but why he always hurt me? At bakit iba ang pinaparamdam niya sakin, malamig kong sambit sa kanya, kasi ayaw niyang ma-attach sa'yo natatakot kasi siya na baka sumbatan mo siya sa mga pagkukulang niya, instead na punan ang pagkukulang niya gusto niya nalang lumayo ang loob mo sa kanya, sambit ni Spade. Nagsisimula ng magtubig ang mga mata ko any moment ay maiiyak na ako. Alam mo ba noong mga bata pa lang tayo ay lagi kaming bumibisita sa inyo? Sambit nito habang nakangiti, kumunot naman ang noo ko, di naman kayo pumupunta doon, sambit ko naman sa, di kasi kami pinapatuloy ni mommy, ayaw niyang magkatago tayo but I always look for you dahil gusto ko ng kalaro noon pero di man lang kita nasal ayan hanggang picture lang kita nakita, sambit nito. Ang buong akala ko ako lang ang naghirap pero mali ako mas mahirap pala ang sitwasyon ng kapatid ko dahil parang walang nagmamahal sa kanya, para bang ako ang paborito ng lahat di ko naman siya masisisi kung bakit siya galit sakin. But it's all in the past, ang importante ngayon babaguhin natin ang mga mali at sana pagbigyan mo si daddy na bumawi sa'yo. I called him and he said na pumunta raw tayo bukas ng gabi sa restaurant sambit nito. Bumantong hininga naman ako dahil isinumpo ko, na hindi na ako babalik sa piling ng tatay ko pero bakit naman naging ganito kabilis ang pangyayari. Pag-iisipan ko, sambit ko habang nakatingin sa dagat. Tumayo naman si Spade at tumalikod. We will wait for you D. Sambit nito at umalis. Di ko na napigilan ang luha ko na kanina pa gustong pam-attack, ang sarap lang pakinggan sa tenga yung ginawang nickname ni Spade. I wiped my tears away and smiled. Maybe they deserve a second chance, sambit ko habang nakangiti. Tiyaka ako tumayo at naglakad papalayo sa dagat. I was ecstatic about coming over for dinner, ang buong akala ko hindi na mangyayari itong araw na ito I was longing for complete family and now it will happen. Are you ready, sweetie? Nakangiting sambit ni Dad sakin. I'm ready Dad. It's time, sambit ko habang nakangiti ng matamis kay Dad. Bumaba na kaming dalawa at nagtungo na sa parking lot, kahapon pa ako nakabalik mula sa beach na una na ako dahil ayokong makita ang Lorraine na yun doon. Ako ang nahihiya sa kanya dahil nagmumukha lamang itong tanga doon. Binuksan na ng driver ang pinto ng sasakyan at pumasok na ako ganun din si Daddy nang buksan ng driver ang kaliwang pinto ng sasakyan. I was feeling nervous sambit ni Dad habang natatawa. Para akong nahihi dahil sa rub ang kaba sa tagal ng panahon ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito, simula nang iniwan ko ang mommy niyo di na ako nakaranas ng ganito katinding kaba, sambit nito. I just chuckle of what he says. It's just Diamond, sambit ko sa kanya. No, Spade that's my weakness, sambit nito habang nakatingin sa labas. My dad is perfect to me, he gave me everything what I want even sometimes he hurt me without him knowing. Are you okay sweetheart? Tanong nito sakin. Ngumiti naman ako sa kanya para i-reassure siya na okay lang ako. Sa totoo lang kinakabahan rin ako, hindi ko alam kung anong una kong sasabihin kay Diamond it was first time, parang bumalik ako sa pagkabata na excited ko siyang makita. I remember how I'm always excited whenever Dad and I visit Mommy, kasi inisip ko kung makikita ko na ba si Diamond sa pagkakataon na to pero bigo ako. One time I pleaded Mom na ipakita na sakin si Diamond but she still refuses and makes some lame excuses. Lang minuto bago kami nakarating sa restaurant, mas lalong kumabog ang dibdib ko nang binuksan ng driver ang pintuan upang bumaba na kami, parang naiihi ako dahil sa sobrang kaba. Pash, mas matin pa pala ito kesa meeting your boyfriend for the first time. Nang makababa na kami, I gather all the courage and determination inside me para di ako panghihinaan ng loob. This is it, sambit ko. Akala ko ba wala kang kakaba-kaba, natatawang sambit ni Dad sakin. I'm always nervous Dad basta si Diamond, sambit ko, tulad nung una ko siyang dinala sa bahay, nakangiti na sambit ni Daddy. Nodded, sobrang kaba ko nung mga panahon na yun dahil first time kung makikita ang kakambal ko, di niya alam na pumasok ako sa kwarto niya nung natutulog siya I was still happy basta maalala ko ang mga panahon na yun. I treated her badly I'll admit it dahil galit lang ako nun sa kanya because I feel that she stole everything from me.
Binuksan na ni Daddy ang pintuan para makapasok na ako, sumunod naman siya sakin at hinanap agad ang pina-reserve naming table. Nang makita ko si Diamond ng juice na parabang namamangha ito sa lasa kaya medyo natawa ako sa reaksyon niya. Agad ko naman siyang kilabit. Pas ang pulaka, sigaw nito. Nakuha niya naman ang atensyon ng lahat na tawa tuloy ako sa sinabi nito. Andyan na pala kayo, sambit nito habang nakayuko. Umupo na kami ni Daddy, walang ni isang bumasag ng katahimikan, nakiramdam lang kami sa isa't isa. Awkward ang sitwasyon na yun pero kahit anong pilit ko nabigkasan ang mga salita na gusto kong sabihin pero walang lumalabas na boses mula sa bibig ko. Naputol lang ang katahimikan na yon nang hingin ang order namin. Si Daddy na ang pumili ng kakainin namin, he cleared her throat at sa tingin ko he gathered all his courage para makapagsalita, kitang-kita kasi sa mukha nito na talagang nahihiya ito at kinakabahan. Kumusta ka na? Sambit nito, tiningnan naman siya ni Diamond na blanko at walang expression. Mabuti, walang gana nitong sambit. I know you're mad at me for everything I've done to you, sambit ni Daddy habang nakayuko. Buti alam mo, nakangisi na sambit ni Diamond, di muna ako nakizol, gusto ko kasing mag-usap silang dalawa. Diamond, I'm so sorry for everything I've done, alam kong nag-cause ito ng malaking damage sa iyo, sambit ni Dad. Di ito makatingin ng diretsahan kay Diamond. Sobra, maraming beses mo akong sinaktan, she cleared her throat dahil nabasag na ang boses niya, any moment ay milyak na ito. Sino ba namang sasaya na papakasal mo ako sa lalaking hindi ko mahal, ginawa mo pa akong bangko, sambit nito. When she said those words, alam kong sobrang maskit yung mga nangyari sa kanya, pero may malalim na dahilan si Daddy kung bakit niya yun ginawa. Request yun ng mommy namin, isa si mommy sa leader ng Dark World at nakakontract na ang pagpapakasal ni Diamond sa lalaking yun. Hindi lang pinaalam ni Daddy na si mommy ang naglagay sa kanya sa sitwasyon na yun dahil ayaw ni Daddy na kamuhian ni Diamond si mommy. I am so sorry if I did that awful thing to you, sambit nito habang nakayuko. Di na maibabalik ang dignidad ko sa sorry mo, ano bang point ng pagpunta ko dito? Kung yan lang ang sasabihin nyo at ibabalik nyo lahat ng trauma ko, di mo na sana binalak Spade na gumawa ng pag-anito dahil mas lalo lang ako nagagalit sa inyo. Sigaw nito sa amin. Di pa man ako nakapagsalita ay tumayo na ito at aalis na sana nang bigla akong sumigaw, stop there. Maautoridad kong sambit, lumingon naman ito nang nakangiti sakin. Di na ako ang dating Diamond na sunod sonoran sa inyo. Wala naman kayong ibang ginawa sakin kung hindi saktan ako. Buong buhay ko sinaktan nyo ako, si nanay lang naman ang nagmamahal sakin. Sambit nito habang pinapahiran niya ang luha na dumadaloy mula sa mga mata nito. Hindi pwedeng itago ko na lang ito habang buhay, at ipapaniwala itong si Diamond na intensyon namin lahat ng yun. I'm so sorry Dad, sambit ko. Pumunta ako kay Diamond at sinampal ito, tininya niya naman ako nang nakangiti lamang. You pathetic, alam mo bang lahat ng naranasan mo ay dahil kagagawan lahat yun ni Mommy, we tried to save you but she's too powerful. Sigaw ko sa kanya. What the heck are you saying? Natatawa nitong sambit, come on, wala ka nga palang alam tungkol sa ina natin an si Queen Alfie Alistair Sensvaya. Nakangiti kong sambit, kitang-kita naman sa mga mukha nito na naguguluhan siya sa sinabi ko. Papaikutin nyo na naman ako. Sorry pero di na yun mangyayari, sambit nito habang nakangisi. Pash, di mo nga alam na lako ang pinapaikot ng nanay mo, alam mo ba na buhay pa siya? Sambit ko habang nakangiti sa kanya, wag mo akong banibiro Spade, malamig nitong sambit sakin. Kinuha ko naman ang phone ko at ipinakita ang picture namin ni Queen Alfie na kumakain sa restaurant, di ba siya ito? Sambit ko. Nginig ang kamay niya na kinuha ang cellphone at tiningnan ng mabuti ang litrato, nangingilid na naman ang luha niya. What the hell? Slaw nito at bumalik ito sa upuan niya, tiyaka ito umiyak ng umiyak. What's happening? Naguguluhang sambit nito. Sumenyas naman ako kay Daddy na maipaliwanag kay Diamond dahil alam kong sobrang mahirap tanggapin ang katotohanan lalo't mahal na mahal niya si Mommy. Diamond, I'm truly sorry for everything, lahat ng mga ginagawa ko sa'yo ay utos lang ni Queen, lahat ng yun she's too powerful para di sundin lahat ng gusto niya. Yung pinagkasundo kita sa lalaking Amerikano, inutusan lang ako ng nanay mo dahil bata ka palang may kasunduan na sila ng matanda na yon na ipapakasal ka sa kanya.
Ako ang pumatay sa matandang yun dahil nakikita kong naghihirap ka sa piling niya pero muntik rin akong namatay dahil sa ginawa kong yun. The Black Organization hunt me, utos ng nanay mo na di kita itatreto ng tama pati si Spade dinamay niya pa, sambit ni Daddy. Walang salita na lumabas mula sa bibig ni Diamond, iyak lang ito ng iyak. Totoo lahat ng yun Diamond, I don't want to hurt you di namin ginasto lahat ng yun pero sobrang powerful ni Mommy kaya ginawa niya kaming puppet sa lahat. Nakawala lang kami ni Daddy nung nalaman niyang umalis ka na sa Pilipinas dahil takot siyang malaman mo ang totoo. Sambit ko sa kanya nakita ko naman ang pagkayem ng kamao niya. This family, everything around me is a lie. Malamig nitong tugon. Umalis na ito, susundan ko sana siya ngunit pinigilan ako ni Daddy. Let her be. Hayaan mong pakalmayan niya ang sarili niya, hindi madali lahat ng nalaman niya ngayon Spade. Ipapasunod ko na lang siya sa tauhan natin, sambit ni Daddy sakin. Daddy I'm scared, what if Queen find out about everything we said? Sambit ko, don't be scared I'm here to protect you wag kayong mag-alala hanggat buhay ako kaya kung protektahan kayo, sambit ni Daddy. Gumaan naman ang pakiramdam ko sa sinabi niya sakin. Umuwi na kami ni Daddy, dahil maagang natapos ang akala kong magandang dinner between our family but I'm wrong. Shit! Sigaw ko nang biglang prom-ino ang sasakyan namin, anong nangyari? Sambit ko, may nakaharang po na black van sa unahan, sambit ng driver namin. I expected it, but not that fast, nakangiting sambit ni Dad, let's go Spade, labas na tayo Queen wants to see us, malamig na tugon ni Daddy. Tumanggo na lang ako at lumabas na rin intusan na lang namin ang driver na Yumo, agad kaming nagtungo sa loob ng van at agad naman itong yumandar. I hope everything will be fine. Pagkarating namin doon sa private hideout ni Mommy, agad naman kaming kinaladkad ni Dad palabas ng van nila at dinala kami sa loob. Sa unang tingin akala mo Elsa lamang itong ordinaryong gubat ngunit pag nadaanan mo na ang isang malaking puno, may secret code ito na kailangang pindutin mo. Bumukas ang dalawang puno na nakaharang sa daanan at agad naman kaming pumasok ni Dad. Hanggang ngayon namamangha pa rin ako sa tuwing nakikita ko ang daan na to. Kahit nakakatakot tingnan sa labas dahil lahat ay puno ngunit pag nakarating ka sa private hideout akala mo isa itong paraiso. Naglalakad kami ngayon sa Elsang tulay sa gilid nito ay may falls na man-made para itong isang kastilyo ngunit ang mga katira ay mga halimaw naman. Nang makarating kami ni Daddy sa harap ng gold na pinto bumukas naman ito, dahil na-recognize nito ang mukha namin pumasok na kami at nakita ko agad si Queen Alfie sa taas ng trono nakaupo habang umiinom ng wine. I can't believe you did it. Sigaw agad nito samin. Napapikit na lang ako dahil dumagundong ang tining nito sa buong kastilyo. Bumaba ito sa trono niya at lumapit samin nang makalapit ito samin ni Daddy ay bigla niya kaming sinampal ng malakas. Napangiti naman ako sa kanya at dinuraan siya. Sigaw nito sakin. Yan ang tunay na ugali ni Queen Alfie, all of those years niloko mo kaming lahat I'm ashamed that I am still calling you mom. Sigaw ko sa kanya habang nangingilid na ang luha ko, I don't care, malamig nitong sambit sakin, I don't care about you and also you Ramon. Sambit nito, all want is Diamond dahil sa kanya iniwan itong black world, nakangiti nitong sambit. Stop it Alfie, malamig na tugon ni Dad. Son ang pagkakataon narinig ko ang ibang side ni Daddy. You stop, hindi mo makukuha ang anak namin ni Amira. Sigaw nito. Kumunat naman ang noo ko dahil sa narinig ko, who is Amira? Oh, simula nung umalis kayo sa Black World wala ka ng karpat nindito Ramon, it's your choice to choose that dumb sister of Minel, sambit nito kay Daddy. Why you're not my mother, galit kong sambit sa kanya. 00, at bakit may magagawa ka ba? Wika nito you bitch. Tandang padamdam, bakit mo nagawa sa amin ta? Sigaw ko sa kanya. Sobrang dami-dami niyong hindi alam tungkol sa ama mo sa tunay niyong ina at sa Black World, wika nito habang palakad-lakad sa harapan naming dalawa. Di ba Ramon? Ikwento mo sa kanila kung paano ko kayo pinaglaruan lahat kung bakit ko kayo pinahirapan, sambit nito habang nakangiti. Walang mall sa ginawa at pinili namin ni Amira ang pagbaba niya sa trono upang mabuhay ng tahimik ay ang tanang ginawa niya. Di bala ko rin ang nagudyok sa kanya na bumaba sa trono upang ikaw nagmamuno sa Black World. Hindi bala ko nagpumatay sa kanya. Nakangiti na sambit ni Dad.
Bumilog naman ang mata ni Queen Alfie sa narinig nito, bigla niya naman kinuha ang dagger at walang ano-ano'y binato niya ito samin. Buti at mabilis kaming nakailag ni Daddy. Hindi kayo makakalabas ng buhay dito lalo at alam mo na ang sekreto ko. Sigaw nito. Mauna ka na sa labas Spade, anumang mangyari wag mong iwanan ang kapatid mo kayo na lang dalawa ang magtutulungan kailangan yung bawin ang Black World umalis ka na. Tandang padamdam panipit, sambit Daddy. Umiling-iling naman ako ngunit galit niya akong tiningnan kaya puwersahan akong tumakbo hinabol pa ako ng lang panilang kasamahan na malaki ang katawan. Dali-dali akong tumakbo papunta sa labas ng Black World at nang makarating ako sa labas sumalubong naman sakin ang malalaking tao. Ngunit nakahanda ako dito, sa isa kong sinipa ang pagmumukha nila at dali-daling tumakbo papalabas sa gubat na yun nahabol pa rin ako ng mga black men at pinaputukan. Hinugot ko naman ang baril ko at isa elsang binaril ang mga taong sumusunod sakin nakita ko namang nakahandusay na sila di ko na malayang may nakasunod pa na 3 lalaki sakin agad naman nila akong pinaputukan at naspaol ako sa braso ko napapikit naman ako sa sakit ngunit di ako nagpatalo at nilabanan ko ito. Inasinta ko naman ang mga ulo nila at pinaputukan silang 3 nakahandusay na rin sila at sumiplang pa ang motor nila sa mga puno. Kahit sobrang sakit ng braso ko ay pinilit ko paring mag-drive upang makarating ako sa bahay ni Diamond, lang minuto lamang bago ako nakarating doon. Nang makarating ako ay agad akong bumaba at kinatok ng buong lakas ang pinto nito. Nanlalabo na ang paningin ko dahil sa marami na rin dugo ang nawala sakin. Hindi peren binuksan ang pinto kaya kumatok peren ako wala paring sumagot sakin. Dali-dali ko namang dinial ang telepono niya at nagring naman ito ngunit walang sumagot text ko na lang ito upang makita niya at agad siyang pumarito sa bahay niya. Si CDD. Bilis dito sa dati mong bahay, sugatan ako dahil hinahabol ako ni Queen Alfie kailangan mong malaman ang totoo tulungan mo akong iligtas si Daddy. Please come here asap nanlalabo na ang paningin ko. Agad ko naman itong sinend sa kanya, sumandal na lang ako dahil nanghihina na ako dahil sa tama ko na nasa braso. She asterisk, I'll need to know everything and I hope Dad will escape that place, mangyak-ngiyak kong sambit, lang minuto lang at tinuwid ko ang tayo ko dahil all sana ako at tatango sa mansion, di pa man ako nakahakbang ay bigla na lang nanlabo ang paningin ko at natamba ako bigla na lang dumilim ang paligid ko at di ko na alam ang sunod na nangyari. Halos mabaliw ako kakaisip kung ano ang paniniwalaan ko, it was hard for me to accept those words even if it's true. Hindi ko alam pero dinala ako ng mga paakopi sa mansion ni Master Gray. Pagkarating ko doon ay agad akong bumaba sa kotse kanina pa nanginginig ang mga kamay ko dahil pinipigilan ko ang pag-iyak ko at dala na rin ito ng galit. What's going on? Malamig na sambit ni Master. Bigla na lang nagilid ang mga luha ko at isa-isa na itong nag-uunahan sa mga mata ko, di ko na napigilan ang sarili ko napaupo na ako dahil sa sobrang gulong-gulo ang isip ko. Hey, anong nangyayari? Takhang tanong ni Master sakin. Di pa rin ako sumagot at umiyak lang ng umiyak dahil hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko sa kanya, wala naman akong balak na sabihin sa kanila ang nangyari. Hoy! Biglang sambit ni Iris sakin. Lumapit ito at inangat ang ulo ko upang makita niya ang mukha ko. Oh, akata ko ba astig ka ba't kaiiyak-iyak dyan? Sambit nito habang nakangisip. Nakatanggap naman ito ng batok na nanggaling sa likuran. Kita mo ngang umiyak inaasar mo pa, sambit ni Miss Mildred na nag-aalalang nakatingin sakin. Pwede bang umalis muna kayo, di kayo nakakatulong, wika nito. Wife calm down sambit naman ni Master. Umalis na kasi kayo, inis na sambit nito. Umiling-iling naman si Master at Iris tiyaka sila umalis ng napipilitan. Pinatayo ako ni Miss Mildred at pinaupo naman niya ako sa sala, pinainom niya na din ako ng tubig at pinakalma, lang minuto lamang at naging maayos na ang pakiramdam ko. Ngayon sabihin mo sakin, sambit nito, tiningnan ko naman siya ng walang ekspresyon. Alam kong mabigat, pero kailangan mong ilabas yan dahil pag isa-serial mo lang ang lahat mas lalo kang mahihirapan, wika nito sakin. Antong hininga muna ako bago ko sabihin ang lahat ng nangyari, nang matapos ko ng may kwento lahat ay tiningnan niya naman ako na parang naguguluhan na rin Sly. Mona, mahirap magtiwala pero sa sitwasyon sa tingin ko mapipilitan akong pagkakatiwalaan sila, sambit nito kumunat naman ang noo ko. Base pa lang sa itsura ni Spade malalaman mong prangka siya at kitang-kita ko sa kanya na di ito basta-basta nagsisinungaling, wika naman, Miss Mildred.
Bumantong hininga ulit ako dahil di ko alam kung anong gagawin ko. Mahigit 2 oras na kaming nag-uusap sa sala, mabuti na rin ang pakiramdam ko dahil sa mga sinasabi nito di ko akalain na ganito pala ang pakiramdam na may kausap at karamay ka. Thank you talaga Miss Mildred, sambit ko sa kanya. Ano ka ba? Wag mo na nga akong tawaging Miss Mildred ang badoy, Mildred na lang, sambit nito habang nakangiti. Sige Miss Mildred, wika ko natawa naman ito sakin. Ano uuwi ka na ba? Tanong nito sakin, Hayes, wala pa akong ganang umuwi sambit ko naman. Wala talaga akong ganang umuwi dahil alam ko pag mag-isa na lang ako babalik na naman ang sakit at confusion na nararamdaman ko. Sige pwede ka namang matulog na lang dito, sambit nito sakin. Ngumiti na lang ako, nagkwekwentuhan kami nang biglang may narinig akong text message na nanggaling kay Spade. Kinabahan ako nang makita ko ang lamang ng message niya agad naman akong napatayo. Saan ka pupunta? Pasiga na tanong ni Mildred sakin. Sa bahay, I need to save my sister sambit ko at walang ano-ano'y tumalikod at tumakbo papunta ng parking lot. Agad-agad naman akong sumakay tiyak pinaharurot na ito papunta sa bahay, lang minuto lang ay nakarating na ako sa bahay ko. Bumaba agad ako patakbong pumunta sa loob nasa malayo pa lang ako nang masilayan ko ang katawan ni Spade na nakahandusay at duguan. Bumilis ang kabog ng puso ko, lumapit ako dito at tinapik-tapik ito. Tiningnan ko rin kung buhay pa ito at napanatag naman ang loob ko nang makumpirma kung buhay pa ito. Agad ko naman itong binuhat, kahit sobrang bigat niya di ko na inalintana dahil ang mas important ngayon ay mailigtas ko siya, nang may sakay ko na siya ay agad ko naman itong dinala sa hospital. Nang makarating kami ay agad naman kaming insikaso ng nurses at dinala agad si Spade sa emergency room, tinawagan ko naman si Mildred at sinabi ang mga nangyari. Sige pupunta kami dyan, sambit nito binaba ko agad ang cellphone ko at umupo na lang sa upuan na nasa labas ng emergency room, lumabas naman ang doktor at napatayo ulit ako. Kumusta po siya, sambit ko agad, nasa critical ang kondisyon ng pasyente ngayon, maraming dugo ang nawala sa kanya, sambit nito na paupo naman ako dahil hindi ko alam kung paano ko ito makakayanan. Pero wag kang mag-alala dahil gagawin namin lahat upang mailtaslay sambit nito. Mailyak na ako ngunit nilakasan ko ang loob ko, tumanggaw na lang ako sa doktor. Di ako mapakali dahil ilang oras na nasa loob ng emergency room si Spade, par ito at paro ng hakbang ko dahil sa sobrang kaba. Natawag agad ni Iris sakin. Lumapit naman ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Everything will be okay, we're here, sambit ni 2/3 out into 3 hours. Ito yung gusto kong maramdaman noon pa man na merong taong nandyan sakin palagi na merong taong andyan pag sobrang kailangan ko yung taong makakaintindi sakin. Mona, everything will be okay sambit naman ni Mildred sakin. Humiwalay na ako sa pagkakayakap kay Iris at pinunasan ang luha ko tumanggo naman ako kay Miss Mildred. We brought you some food, at may coffee ka na rin here para pag nagutom ka magmakakain ka, sambit nito, thank you sa inyo. Naiiyak kong sambit, don't cry mas lalo kang pumapangit walang emosyon na sambit ni Master umurong agad ang luha ko nang marinig ko ang salita na yun pambihira talaga nasa sitwasyon na nga ako na ganito tapos yan pa talaga ang sasabihin. By the way Mona, si Iris muna kasama mo dahil walang kasama si Mitch sa di na kami mananatili rito, sambit ni Mildred tumanggo naman ako. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang biglang magkagulo ang nurses dahil may isang pasyente daw na duguan na naman. Lumapit naman ako doon at mas lalo akong nagulat nang makita ko ang tatay ko. What the heck is happening? Yan na lang ang nasambit ko. Inalalayan naman nila ako at pinaupo. Take it easy, malalaman mo din kung bakit nangyari lahat ng ito pag nagising na sila, sambit ni Iris sakin. Umiyak lang ako nang umiyak dahil feeling ko sobrang useless ko wala man lang akong nagawa. Alam kong may nagawa silang kasalanan sakin pero nung makita ko silang nakahandusay at duguan parang pinipiga ang puso ko. Who's the family of the patient? Sigaw ng isang doktor. Lumapit naman ako sa kanya kano ano mo siya? Tanong ng doktor sakin, tatay malamig kong tugon tumanggo naman siya. Your dad is in critical condition, hindi namin alam kung makaya namin ito but we all try our best to save him maraming bala ang tumama sa bandang hiya niya at maraming dugo rin ang nawala sa kanya sambit nito.
Gawin niyo lahat, magbabayad ako, sambit ko. Tumanggo naman ang doktor at pumasok na sa operating room. Pinunasan ko ang luha ko dahil walang tigil ito sa pag-agos. Umupo ulit ako sa upuan, maya-maya pa ay lumabas naman ang isang doktor na naggagaling sa isang kwarto. Yung family ng patient na nagngangalang Spade Carter, sambit ng doktor. Ngayon ko lang narinig ang apelyido na yan. Tumayo naman ako kahit hindi ako sigurado na si Spade yun at lumapit sa doktor. You can see her now, she's still unconscious dahil sa mga gamot na nasa katawan niya and maybe next day she'll be awake, sambit ng doktor. Tinanguan ko naman siya at pumasok na sa loob ng kwarto ni Spade. Tiningnan ko ang mukha niya, shock. Para lang akong tumutingin sa salamin. Ganito pala ang pakiramdam pag nakatingin ka ng ganito sa kambal mo. Parang ikaw, sambit ni Iris na sa likuran ko. Kambal nga diba, sambit ko naman habang naiinis. Oh zero na, wika naman nito sa akin at umupo. Humiga naman ako sa sofa at pinabantayan kay Iris si Spade. Nag-isip ako kung anong nangyayari sa kanila pagkatapos ng pangyayari na yun. Bigla na lang nagkaganito lahat. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Spade? Kung totoo nga, paano ko haharapin sa nanay? Paano ko siya mapapatawad? Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Nasaan ako? Patay na ba ako? Buti nagising ka na. Nabigla naman ako sa lalaking nasa gilid ko. Ito yung lalaking nasa beach. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko habang namamaos. Wala pa akong lakas. Bigla naman akong nakaramdam ng kirot sa braso ko at naalala ang nangyari sa amin ni Daddy. Wait, asan si Daddy? Sambit ko. Pinilit kong gumalaw ngunit mas lalong sumakit ang braso ko. Hoy, wag kang gumalaw, ako ang malilintikan sa kakambal mo. Ano ka ba naman? Sambit nito habang pinipilit akong pinahiga sa kama ko. Wait nga lang muna, ang tigas ng ulo mo, magkapatid nga kayo, sobrang tigas ng mga ulo nyo. Sambit nito sakin. Nasaan ba kasi si D? Sambit ko habang naiinis. Di siya ang kailangan ko. Nasa room ng tatay niyo, wika ng lalaki, and nandito si Dad. Paano siya nakataas? Sambit ko, nakatakas. Saan? Kunot noon itong sambit. Pwede bang lako muna ang magbantay kay Daddy sa kwarto niya? Wika ko naman sa kaniya. Hindi na kailangan, pina-transfer na kasi ni Mona dito ang tatay mo para isang bantayan na lang daw, sambit nito. Tumanggo naman ako sa kanya. Buti at naisip ni D yun, kasi kung hindi baka mapano pa siya at balikan kami ni Queen Alfie that beach. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto ko at nakita ko naman ang 4 na nurse na tumulak sa hinihigan ni Daddy. Dad, tawag ko sa mababang boses. Maraming nakakabit sa kanya. Alam na alam ko na ganito ang mangyayari sa kanya. Nag-uunahan naman ang mga luha ko sa nakita ko. Humanda talaga yang si Alfie na yan, talagang babalatan ko siya ng buhay kapag nakaalis na ako sa hospital na ito. Buti at gising ka na pala, wika ni Diamond sakin. What happened to Dad? Sambit ko habang hindi nakaalis ang tingin kay Daddy. Maraming bala ang nakita sa bandang paa niya, kaya may possibility na hindi na ulit siya makakalakad. Marami din siyang saksak na natamo sa katawan, kaya naging critical ang buhay niya dahil maraming dugo ang nawala sa kanya, sambit ni Diamond. Bigla na lang akong nanghina sa narinig ko. Paano namin matatalo si Queen Alfie? Sambit ko habang umaagos ang luha. Queen Alfie? Kunot noon itong tanong sakin. Oo, si Queen Alfie na kapatid ng totoo nating ina, sambit ko kay D. Alam kong sa ekspresyon ng mukha niya ay sobrang naguguluhan ito sa mga sinasabi ko. Totoong ina? Tanong naman nito sakin. Ganito kasi yan D. Si Queen Alfie na naghiwalay sa atin at ginawang impyerno ang mga buhay natin ay siya ring dahilan kung bakit nawala ang totoo nating ina. Hindi possible kung patay na siya o buhay pa, pero bigla na lang itong naglaho nung pinanganak niya tayo, sambit ko. Paano mo mapapatunayan na totoo ang mga sinasabi mo? Malamig na tugon nito sakin, hindi pa ba ito patunay sa'yo? Halos mamatay kami at isinakripisyo namin ang mga buhay namin upang malaman mo ang totoo, pero ano? Di ka parent pala naniniwalat, galit kong wika. This dim beach. Kita niya na nga na nasa critical kaming sitwasyon, di pa ba ito sapat? Alam mo ba nung pagkitapos ng mga sinabi namin sa'yo, alam natin na sa gabing leon yun na rin ang araw na itinaya namin ang buhay namin para kaming hinalhabol ni kamatayan dahil sa'yo. Pash, palilbasa kasi masyado kang self-centered, diil mo lang kasi nakikita lahat ng ginawa namin para sa'yo. Sige, pagkatiwalaan mo si Alfie kasi lako lang naman ang hinihintay niya para makuha lahat ng yaman na dapat sa Black World.
Sambit ko. Mona, dapat mong paniwalaan si Spade, she's telling the truth, pangungumbinsi ni Iris sa kanya. Hindi naman umimik si D. Pash, wag na hayaan mo yang katayin ng buhay ni Alfie, hayaan mo siyang mag-isa dahil yan naman ang gusto niya. Eddie sige, wika ko at hindi na tumingin sa kanya. I'm a top secret agent and this is our biggest mission, to find the new queen of the black world, sambit ni Iris sakin, pake ko, sambit ko naman sa kanya, ano ka ba, matutulungan ko kayo dito. Magtutulungan tayo kasi kapag dadalawa kayo madali kayong naubos at mahihirapan kayong kumilos sa daming connection ng Black World, talagang mahihirapan kayo, wika ni Iris. Pash, alam ko, pero after this lalayo na kami ni Daddy, ayoko nang ipagtanggol ang iba dyan, nakakasawa na, lagi na lang kaming napapahamak. Simula nung bata pa lang ako sinugal ko na ang sarili ko, kaya ayoko na. Tulungan mo na lang siya kasi alam ko sa mga araw na to, lang na lang ang buhay niya, malamig kong tugon kay Iris. Rinig ko ang buntong hininga ni D. At tiningnan ako nito. Magpagaling ka at dalhin mo ako sa Black World na sinasabi mo, sambit nito. Ngumiti naman ako sa kanya. Ano, ipapain mo na naman ako tapos pag nakita mo si Alfie at imamanipulate ka na, ipapatay mo na lang ako. Nang isi kong sambit, gusto ko lang makita siya at wala akong balak ipahamak ka, pag napatunayan mo sakin na totoo ang mga sinasabi mo. Tuldok panipik, bigla naman itong natahimik. Ano, nakataas na kilay kong sambit, ako mismo ang papatay sa babaeng yun. Malamig na tugon nito, tatanggi sana ako ngunit naalala ko ang sinabi ni Daddy, hininga naman ako. Deal, marami kang sekretong malalaman sa loob ng Black World, yung mga taong nasa paligid mo ngayon di mo alam, kas all na pala sila, nakangisi kong sambit. Pwede ba akong sumama sa ini, sambit naman ni Iris. Tiningnan ko naman ito, mas may kasama kami para mas madali kaming makaalis kung sakasakali man. Sige, basta wag mong ipagsasabi kahit kanino ang lugar dahil isang salita mo lang mawawalan ka agad ng utak, sambit ko habang nakangiti. I'm not scared, wika naman nito sakin. Titango-tango lang ako habang nakatingin sa kanya. Spade, tawag sakin ni D. Tumingin naman ako sa kanya na may pagtataka. Sorry, sambit nito habang nakayuko. B, bakit? Kunot noo kong tanong, sorry dahil nasa critical kayo ng dahil sakin, pero sana maintindihan mo na hindi ganon kadali sakin nakalimutan lahat dahil biktima rin ako, sambit nito. Lahat tayo biktima dito. Pero naiintindihan kita kasi sa laban mo wala kang kasama, wika ko. Mas okay pa yung laban ko dahil kasama ko si Daddy, pero si Diamond mag-isa lamang siya at walang kakampi. Sabay tayong lalaban, wika ko sa kanya habang nakangiti. Lumapit naman ito sakin at niyakap ako ng mahigpit. Ouch! Sambit ko naman, sorry, nadala lang ako, nakangiti nitong sambit. Bamantong hininga naman ako, kung saan naging okay ang lahat dun pa walang malay si Daddy. Huwag kang mag-alala Dad, sisiguraduhin namin na pagbabayaran lahat nung impakta na yun ang lahat.